Mapagpalang araw mga ka-survivor. Ito nga po yung araw na pupunta po kami sa mama ko kasi po kaarawan niya po ngayon. Nag-commute na nga lang po kami at gawa po wala po kami nahiram na sasakyan. Pero po ng asawa ko mauna. Mauna na nga lang po kami para matagal-tagal po na yung makasama yung mama ko po. Kasi darating din po yung iba kong mga kapatid na galing pa po sa mga malayong lugar po. Ilang taon na rin po kami na hindi po nagkakasama. Sabi daw po yung ate ko na nakatira po ngayon sa Cavite, pati yung kuya ko po na nakatira din po doon. Malayo din po yung Cavite, kaya hindi po kami talaga nagkikita. Meron naman kaming contact pero yung lang po, yung sa cellphone na, pero kung sa personal po na nakikita kami siguro mga nasa 5 taon or mahigit na po 5 taon. Ito nga po, dumaan po kami sandali sa Jollibee para po ipag-take out po sila ng kakainin po nila sa dahil. Dalawa ko nga pong anak na makulit. Ito nga po yung bunso ko. Habang ako po pala yung nag-aabang na sasakyan, kinakain po yung dumi sa na pintura, pinahid po yung kanyang kamay. Nakasakay na nga po kami ng bus, punuan po. Pero pinilit pa rin po namin na sumakay kahit na pupuno. May naawa po sa amin na lalaki po na pinaupo po kami mag-ina. Yung panganay ko po nakatayo lang po kasi nga po puno po talaga. Mahirap po kasi mga ka-survivor yung biyahe namin pagka naka-jeep lang po kami kasi mahaba din po yung biyahe. Simula po sa amin hanggang po dun sa bahay po ng nanay ko, mga nasa 3 hours or more than 3 hours po kami bumabiyahe. Minsan po 4 na oras pa rin, 4 na oras po. Bulacan area pa rin naman po yung, kaso parang dulo na po siya ng Bulacan. Ganun po yung layo niya po. Dulo sa dulo po kasi kami mga ka-survivor. Ito nga po, habang nasa daan po kami sa bus po, nakakita ng makakain yung anak ko. Nagpabili nga po ng mali. Makulit po talaga yan at maingay. Sabi ko nga po dun sa katabi ko sa sasakyan, pasensya na po kayo, makulit po talaga yung anak ko. Salamat kuya sa pagpapaupo niyo po sa amin. Big shout out po. Sana po'y pagpalain po kayo. Yan pong nagpaupo po namin na yan, galing pa po yan ng Antipolo. Nakausap po kasi namin yung nanay niya. Ito po yung katabi ko po. Nakausap po namin na pupunta po sila ng Nueva Ecija. Ang layo pa po noon, kaya ang biyahe daw po nila ay baka kalahating araw po or more than po, kasi malayo daw yung pupuntahan po nila. Nadalaw po sila sa mga kapatid niya po doon. At habang nasa daan nga po kami, pinagmamastan ko po yung paligid kasi yung part na po napupuntahan po namin sa mama ko, bukid na po talaga siya. Sabi ko, niling ko nga po na dumating po ang araw na makatira po kami sa ganitong lugar. Gusto ko po kasi talaga ng tahimik po yung lugar na titiran po namin, na wala pong masyadong kapitbahay. Ayun po kasi ang gusto ko, kaso niloob po ng Panginoon Diyos na sa mataong lugar po kami matira. Ito nga po, mahirap nga po kasi pagka-commute po kasi talaga kailangan puntalin yung pang therapy ko kasi gabi-gabi po, ayan po talaga yung sinasalangan ko. Gusto ko rin po kasi ipakita sa kuya ko kasi may nararamdaman na rin po siya dahil nga po sa edad. Meron po kasi katarata kuya ko. Gusto ko rin po ipakita sa kanya yung product na ginagamit ko po ngayon na pwede po makatulong sa kanya. Kasi po kung ipapa-opera or ipapa-doktor niya po lagi yung nararamdaman niya po, mas lalaki pa po yung magiging gastos niya po. Pabalik-balik din po siya sa ospital. Baka kung nasa 20,000, hindi lang po 20,000 yung magastos niya. Sabi ko nga po sa kanya, mag-invest na po siya ng mga ganyan po, yung alam niya po makakatulong sa kanila.
sa kanya in natural way. Hindi niya na po kailangan magpa-opera. At ito nga po, nakarating na nga po kami sa mama ko. Yung mama ko nga po pala ay nangubahan na po sila dyan, na stepfather ko po. Nakarating na po kami sa kanila. Ito nga po, sabi niya sa anak ko, panganay, ba't ang bango ng pabango mo? Pinakita nga po ng panganay ko yung pabango niya. Sabi ng mama ko, abay, gusto ko yung amoy. Sabi ko, anak, ibigay mo na lang sa lola mo. Mahilig po talaga yan, mga ka-survivor, sa mga ganyang bagay po. Kasi po, mas daig pa po kami niyan, mga anak. Mahilig po siya mag makeup, na mga lotion. Ayaw niya po na siya, parang nalulosyon po siya, feeling niya. Kasi sabi ko na lang sa isip ko, mama, matanda ka na. Kaso talagang ganun nga po talaga ang buhay. Ayaw niya pong maging yung feeling may edad na siya, kahit daw 64 years old na siya, kailangan hindi pa rin pa siya maging lotion at maging malakas pa rin siya tingnan. Ayun po ang gusto. Kahit nga po sa Bulacan area lang po si mama, madalang ko nga po na nakakasama siya, madalas po na nakakausap ko po sa cellphone po. Nakakapunta po kami sa kanila siguro mga 3 buwan or 1 buwan, kasi po nag-aaral naman yung mga anak ko po. Hindi ko naman po siya pwedeng dalawin po na dalawin. Kaya po ang ginagawa ko na lang po, pag may oras at may libreng oras po kami, pumupunta po kami kasama ang anak ko po. At nag-iisa lang po si mama dyan na nangupahan, wala po siyang kasama. Malapit naman po yung kapatid ko dyan, kaya pagka dinadalaw-dalaw po siya. Ito nga po ang anak ko, dahil nga po makulit at wala nga po kaming load, baka to kasi walang wifi. Sabi ko, anak, hindi nga pwede maglagay si Nanay Peli ng wifi sa bahay niya, kasi nag-iisa lang naman siya, babayaran niya, tapos nag-iisa lang siya, di ba? Di ang laki ng magagastos niya, sabi ko. Inaantay ko nga po pala yung kapatid ko niya, kasi ang usapan po namin na maaga siyang pumunta. Kaso medyo hinapon na nga po. Habang inaantay nga po namin siya, pinutusan po ako ni mama na magayat ng gulay po, at magpiprito nga rin po ako ng isda para nga po ulamin nila kuya pag dumating po sila. Si mama nga po, mga ka-survivor, weekly po siya na pinamimili po ng stepfather ko, kasi nga po ay hindi po yan lumalabas ng bahay. Nandoon lang po yan sa loob ng bahay, para po naka-stock na po yung mga pagkain po niya. Hindi na po siya lalabas, at wala rin naman po mautusan. Malayo rin po yung bahay niya sa kapatid ko. Hindi rin po agad-agad mapupuntahan ng kapatid ko. Inuna ko na nga po na prituin po yung isda bago po yung gulay, kasi yung gulay naman po pwede naman pong kainin nila kuya yung para mainit-init pa po pag dumating po sila. Unahin ko po muna tong isda, at nagre-request nga po si mama na gusto niya nga pong kumain ng pritong isda po. Yung isda po na yan, parang hindi ko siya kilala, parang tawilis po ba yun. Tapos pinaprito po ni mama. Yan nga po, tanghalian po yan na, pero gusto niya magkape, kaya sinabayan ko po siya. Nagtimpla rin po ako ng kape. Paminsan-minsan lang naman po tumitigim po ako ng kape, kasi yung kape naman po nila mama, hindi po siya yung 3-in-1. Ayaw niya po ng 3-in-1. Gusto niya po yung yung bukod yung coffee mate, bukod po yung kape. Ayaw din po niya na pag nagluluto ng pagkain po ay maalat. Gusto niya po yung konti lang po talaga yung timpla. Kompleto naman po dyan si mama, kaso talagang hindi lang po talaga siya namin pinapalabas. Kung hanggat kaya na makapagpamalengke sila weekly, kailangan po na naka-stock po yung mga kailangan niya sa bahay, kasi po medyo mahina na rin po si mama. Mahina na rin po siyang kumilos at maglakad. Nag-aalala po kami para sa kanya. Ayan po yung kasama ni mama sa bahay, mga pusa niya po. Marami po yan, kaso yung iba na wala na nga po. At ayan nga po, pagkatapos po namin kumain, lumabas po kami ni mama, at siya daw ay magwawalis. Ito nga pong anak ko ay nangulit.
Eh sabi ko, anak, huwag mong guluhin yung camera diyan. At ako'y kukuha lang sandali ng atis kasi po marami ng atis dun sa bakuran ni mama na wala din naman kumukuha. Eh sayang naman po, wala rin namang, hindi rin naman makakain. Kaya susubukan ko pong pitasin yung mga kaya kong pitasin doon sa may baba po. At ito nga po yung anak ko. Habang ako po pala nangunguha ng atis, nangungulit po sa harapan ng camera. Excited na nga po pala ako na makita ang kuya ko po. Kasi ilang taon na po na hindi po kami nakita po niyan. Siguro po nasa 10 taon na po. Palagi lang po sa cellphone lang po kami nagkakausap. Kung tutusin ay malapit lang naman po kami sa isa't isa. Kaya naman po babiyahe kaso ang gawa nga po ng mga kanya-kanya po namin gawain sa buhay, hindi po kami nakakapagkita. Nung nagkasakit nga po ako ay nagpadala lang po sila ng tulong. Hindi po talaga nila ako nadalaw kasi naiintindihan ko naman po sila. Habang nangunguha po kami dyan ng atis, inaantay ko nga po yung kapatid ko at sabi ko kasi maaga siyang pumunta para makapag-ready kami kung ano yung mga lulutuin, anong gagawin para bukas. Konti lang po yung iintindihin po namin para sa kaarawan ng mama ko. Ngayon po talaga ang kaarawan ng mama ko, Sabado po. Pero gaganapin po namin siya ng Linggo kasi nandito po yung kuya ko, wala pong pasok. Saka po yung stepfather ko, nandito po. At habang nag-aantay nga po kami sa kapatid ko ay maya-maya po nariyan na nga po. Sabi sumigaw po yung anak ko, akala niya yata sinusundo siya ng tita niya kasi po gusto nga po daw matulog at may wifi. Hindi nga po matutuloy at ang kapatid ko nga po dito matutulog po. At after naman po noon, nagkasikaso naman po kami yung mga dapat lutuin po sa handa po bukas ni mama. At ito nga po yung iba sa mga pinamili namin at balak nga po namin na mag-Shanghai. Nagulat po ako sa presyo ng mga gulay ngayon kasi po yung carrots 120 ay 160 na po siya. Tapos ganun din po yung patatas. Pero po sa kabilang tindahan po na tanong po namin is 100 pesos lang po yung kilo. So nakakagulat po talaga. Ito nga po pala yung bunso kong kapatid. Nagtulong na nga rin po kami na mag-intindi po ng para sa Shanghai kasi nga po balak po na mag-Shanghai. Wala naman po kami ganong bisita, kami lang po. Pero gusto po kasi ni mama na maganda po talaga kasi nga po isip niya po na dumating po lahat ng mga anak niya. Kaso hindi na nga po mangyayari yun. Tatlo lang po yung darating na anak niya po kasi po yung isa po namin kapatid ay busy po talaga sa trabaho niya at hindi po pwedeng umuwi. Tapos yung isa naman po ay ganun din po. Naintindihan naman po namin pero hindi po kami tumitigil na darating po ang araw na magkakasama-sama po kami. Madalang po kasi mangyari yun, mga ka-survivor po sa buhay po namin. Simula po mga ka-survivor nung nagkaroon po kami ng sarili-sariling pamilya, hindi na po talaga kami gaano po nagkikita kasi halos magkakalayo po mga tirahan po namin. At ito na nga po yung anak kong panganay, tumulong na nga po sa amin para makapag may mapaghiwa po ng mga gulay na gagamitin po namin. Ito nga po't kinayod na nga lang po niya ang carrots at patatas po kasi marami-rami din po yung isya-Shanghai namin na yan. Pero kung tutusin po talaga mga ka-survivor, konti lang naman po talaga ang bisita at yung iba naman po sigurado niyan ay iuwi po namin sa bahay po namin. At habang nga po nagagayak po kami ng mga gulay po diyan ay nagkukwentuhan po kami ng kapatid ko at hindi ko po napansin yung anak ko po pala ay nagbibideo mag-isa. At maya-maya na nga po mga ka-survivor ay dumating na nga po yung kuya ko at saka po yung asawa niya. Nakakagalak po at napapasalamat po ako sa Panginoon Diyos na nakita po kami ng kuya ko kahit na isang araw lang po kami magkakasama. Nawa po'y loobin ng Panginoon Diyos na dumating po ulit ang araw na ito. At ito na nga po nung mga gabi po matutulog na po kami. Bago po kami matulog ay nagkwentuhan po muna kami sa mga buhay-buhay po namin. Mga nagsishare po kami at sinishare ko rin po kay kuya yung kaginawaan ko po na naranasan nung simula po na nakilala ko yung Noga at paano po ako neto pinagaling.
At kinaumagahan nga po mga ka-survivor, inintindi ko naman po yung mga ibang ilalaok po sa ihanda po namin. Magpapansit nga daw po yung kapatid ko, kaya hiniwa ko po yung mga gulay na gagamitin habang ito po nandun si kuya sa tabi po namin napagkwentuhan po sa amin. Hindi pa nga po matapos-tapos ng kwentuhan namin. Alam niyo po yung mga ka-survivor na sandaling oras lang po, isang araw lang po kami magkakasama, pero hindi po talaga matapos-tapos yung mga pag-uusap namin. Nawa po kung laloobin ng Panginoon Diyos na dumating po yung araw na magkakasama po kami, mapagkwentuhan po kami ng maayos. Ito nga po yung kapatid ko, isusulong kumain sa isang sulok po. Ito po si mama, habang kumakain po, naipagkwentuhan nga po sa mga kuya ko at yung kapatid ko nga po, iabot ko nga raw po yung isda, nga po ginawa ko. Pati po si mama, hindi po matapos-tapos yung kwento niya po dyan kasi ilang mga panahon at araw po na lumipas na siya lang po talaga mag-isa sa kanila. Nakakausap man po kami niya ay madalas po sa cellphone. Yung kapatid ko man po, malapit po sa kanya, pero hindi naman po siya lagi napupuntahan. Kaya mag-isa lang po talaga si mama kadalasan po sa bahay, kasi po yung stepfather ko po, weekly po siya kung umuwi. At after ko nga po dyan maligo, eri nga po yung mga magpipinsan, nagsasayawan, nakasali na ako. Sabi ko, sige, tuturuan kayo ni tita. Yung bunso po ng kapatid ko, sobrang kulit po niyan. Tahimik lang po yan, pero ang kilos niya po, pagmamasdan mo at huwag ka lang lilingat na kung may gagawin na namang hindi maganda. Ang sarap sa pakiramdam mga ka-survivor na nakakasama mo yung pamilya mo ng ganitong mga pagkakataon po. At ito na nga po yung kapatid ko, nagluto na nga po siya ng ulam po. Chicken curry po yung niluluto niya, tapos po siya rin po magpapansit. At lumitang naman po yung asawa ko bigla. At ito nga po ay nakapag-prepare po siya ng cake para kay mama. Salamat po sa asawa ko. Ito nga po yung konting handa lang nila mama. Pauwi na nga po niya sila kuya, kaya nagpaalam na po ako sa kanya. Ito po yung kanyang asawa. Salamat Ate Evelyn sa pagpunta. Salamat kuya, mag-iingat kayo lagi. At ayan na nga po ang mama ko, abay nag-change outfit na, at siya daw may mga bisitang darating. Konti lang naman po duto. At ito na nga po hinatid na ni mama sila kuya sa tricycle. At ilang taon na naman po ang lilipas, saka pala po kami ulit magkikita. Mag-iingat ka kuya lagi, ingatan ka ng Panginoon Diyos. Si kuya nga po pala ay nasa 48 years old na. Maging masaya ka sana mama sa araw na to. Mahal kami. Happy birthday. Love you. Salamat mga ka-survivor sa panonood. God bless.